Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Mateo. Ilang buwan na lang ay magsisisenta anyos na ako. Napasulat ako sa inyo para ibahagi ang kwento ng aking buhay. Dati akong seaman. Dekada 90 pa nung una akong sumampa sa barko. At ilang dekada ng buhay ko ang inialay ko sa dagat para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya ko. Meron akong asawa, tawagin na lang natin siya sa pangalang Teresa. At ang alias ng mga anak ko ay sina Mariel, ang aking panganay, Sabina ang sumunod, at ang bunso ko ay si Justin. Maliliit pa lang sila ay nasa barko na ako. Pero matatanda na sila nung nakasama nila ako sa iisang bahay. Napilitan kasi akong magretiro noong taong 2023 dahil sa nakitang problema sa aking puso. At Tony, hindi naging maganda ang pagsasama namin. Malayo ang loob namin sa isa't isa. Hindi sila sanay sa presensya ko. Hindi ko namang kabisado ang kanilang mga ugali. Hanggang sa nalaman nila na pinagtaksilan ko ang asawa kong si Teresa. Aaminin ko, pumatol ako sa isang bayarang babae noon. Dala ng matinding kalungkutan sa ibang bansa. Agad nila akong itinakwil. Magpapasko pa naman noon. Lumipat ako sa isang maliit na apartment. Ang tanging nagmalasakit lang para samahan akong mag-Noche Buena ay si Justin. At mula noon, hindi na ako iniwan ng bunso kong anak. Tay, pupunta lang ako dun sa bilihan ng casing ng cellphone ha. Kailangan ko ng palitan tong akin eh. O sige, doon lang ako sa mga gulay. Tawagan mo lang ako kung saan tayo makikita. Di naka-silent phone mo? Hindi. Sigurado ka tay ha. Oo nga. Sige na, doon ka na. Marami pa akong bibilhin eh. Sige tay. Tawagan kita ha. Teka. Asa na ba yung dry market? Ay, ayun. Ano ba namang palengke ito? Napakagulo. Hindi mo malaman saan pupunta yung mga tao. Puro mga hindi maganda o gaga. Teka, nasa na ba yung pasilyong hinahanap ko? Nasa na yung mga... Saan yung mga... Saan yung... Saan ako pupunta? Asan ako? Bakit ako nandito? Anong ginagawa ko rito? Asan si Teresa? Asan si Teresa? Teresa! Teresa! Asan ako? Uy! Tumingin ka sa dinadaanan mo. Asan ako?
Ba't ako na dito? 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 Bakit ako na dito? Ginagawa ko Tay! dito? Tay! Ano? Tay! Tay, ayos lang kayo? Tay, bakit? Anong problema? Tay, nahihilo ka ba? Sumisikip ba ang dibdib mo? Ano? Ano, aatakin ka ba sa puso? Nakita ko may nakabanggaan ka. Nasaktan ka ba? Tay! 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 Tay, nakikilala mo ba ako? Ano, kilala mo ba ako, Tay? Oo naman. Kilala kita. Sigurado ka, Tay, ha? Oo. Anong problema? Bakit parang hindi maipintay ang mukha nyo? Gusto ko nang umuwi. Uwi na tayo. Uwi mo na ako. Iuwi mo na ako ngayon na. Sige, Tay. Uuwi na po tayo. Uwi na tayo. Tara, Tay. Doon ang sakayan ng jeep. Lakad tayo papunta doon. Dahan-dahan ka, Tay, ha? Upo ka dito. Inom ka pa ng tubig, Tay. Ubusin mo tong binili kong mineral water. Ayoko na. Ano ba nangyari kanina sa palengke, Tay? Wala lang yun. Muna ako isipin. Daling ko na kaya kayo sa ospital. Baka kasi atakihin na pala kayo sa puso eh. Tingnan mo, gabutil pa rin yung pawis mo, oh. Teka, punasan ko. Liga dito, Tay. Ano ba yan? Pinampupunas mo yung t-shirt mo. Kumuha ka ng bimpo. Ayokong iwanan ka eh. Feeling ko kasi bubulagta ka na lang bigla. Sira ulo. Dali na kaya kita sa ospital, Tay. Liga na. Ayoko. Ayos lang ako. Kailangan ko lang ng pahinga. Tay? Tay, sino ko? Ano ka mo? Sino ako? Anak ko, malamang. Kanina ka patay ng tay dyan eh. Sabay tatanungin mo ako kung sino ka. Nalokong to. Ibig ko pong sabihin, ano pong pangalan ko? Anong pangalan ko, Tay? Sino ako, Tay? Anong pangalan ko? Pambira itong batang ito. Mabuti pa, ikuha mo na lang ako ng soft drinks. Baka bumaba yung sugar ko eh. Sige na. Hindi niyo matandaan ang pangalan ko, Tay, no? Ikuha mo na lang ako ng soft drinks. Nalimutan mo kung sino ako. Dalian mo na. Paano nangyari yun? Kulang lang ako ng asukal sa katawan. Bakit hindi mo masagot ang tanong ko, Tay? Sino ko? Kuha mo sabi ako ng mainom. Tigilan mo na yung katatanong sa akin kung sino ka. Natutulilig na ako sa'yo. Kahit ulit-ulitin mo yung tanong mo, wala akong may sasagot. Dahil hindi ko alam ang pangalan mo. Buisit ka. Tumabi ka nga. Tay! Ako na lang kukuha ng inumin. Teka! Tabi! Buisit! Buisit! Tony, bago ako palayasin ni Teresa sa tirahan namin noon, nakakaramdam na ako ng kakaiba sa aking sarili. May mga bagay akong nakikita at naririnig na hindi totoo. Minsan, mabilis tumaas ang aking emosyon
at nagagawa kong magalit kahit tungkol lamang sa simpleng bagay. Sa isip-isip ko noon, dala lang yun ng matinding stress dahil hindi ko ramdam na welcome ako sa sarili kong pamamahay. Hindi ko ramdam na mahal ako ng sarili kong pamilya. Pero sumapit ang bagong taon, tila hindi na nagbago ang kondisyon ko. Sa halip ay lalo itong lumala. May mga pagkakataong nakakalimot ako nang hindi ko namamalayang nawawala na pala ako sa aking sarili. Kinukwento na lang sa akin ni Justin ang mga nangyayari sa akin. Ganon siguro kapag sobrang problemado na hinaluan pa ng matinding kalungkutan. Para akong nahuhulog sa depresyon. Nawawala sa balanse ang aking pag-iisip. Nasaan ang banyo? Nasa kwarto ba? Teka. Wala dito yung banyo. Oo, tama. Nasa labas. Bakit nasa labas Nasa labas ka ba? Nasaan ang banyo? Nandito lang yun Nandito lang yun Na yung kwarto, yung anong kwarto to? Hindi ito yung Tay, ba't gising po kayo? Anong ginagawa niyo dito sa... Teka, ba't basa dito? Teka, Tay, basa yung pajama niyo? Naihiba kayo? Tara dun sa banyo, Tay. Huwag mo ako hawakan. Tay, kailangan niyo magpunta sa banyo. Lika. Huwag mo sabi ako hawakan. Huwag ka sa akin. Ha? Tay, ano ba? Huwag na kayo mag-inarte. Konting lakad na lang, oh. Ayun lang yung banyo. Kaya ko yung sarili ko. Tutulungan ko na nga kayo para maglinis ng sarili niyo. Kaya ko nang gawin yun. Matanda na ako. Alam ko, Tay, pero sa lagay niyo ngayon, kailangan niyo ng tulong Tigas ko, ng ulo mo. Diyan ka na nga. Oo, Tay. Saan ka pupunta? Sa banyo ka dapat, Tay. Tay! Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tay! Tay! Tay, buksan mo to! Tutulungan kita! Huwag mo akong pakialaman. Nahihiya ka ba, Tay? Sus, di mo kailangan mahiya. Normal lang maaksidente ng ganun paminsan-minsan. Tay! Buksan mo na tong pinto, Tay! Tay! Tay, pwede ko ho ba kayong makausap? Tungkol saan? Tungkol sa nangyari sa inyo. Nangyayari sa akin? Anong nangyayari sa akin? Tay, tingin ko kailangan nyo na magpatingin sa doktor. Bakit ko naman gagawin yun? Wala naman ako sakit. Kasi Tay, dumadalas na yung mga nyo Yung ano? Hindi ko may paliwanag pero parang dumadalas na yung pagkawala nyo sa sarili nyo. Ano sabi mo?
may mga ginagawa kayong kakaiba. Batang to. Para kayong nakakalimot bigla. Wala akong nararamdaman. Tapos kagabi, hindi nyo nakontrol. Naihi kayo sa pajama nyo. Di ako na... Bakit hindi kayo umabot sa banyo? Hindi nyo matandaan kung saan yung banyo, no? Magsabi kayo ng totoo, Tay. Ikaw na rin nagsabi hindi lang ako umabot. Hindi nyo nakontrol ang sarili nyo. Hindi nyo rin siguro napansin, ano? Wala akong sakit, Justin. Kung ano man yang naglalaro sa isipan mo, hindi yan totoo. Tay, hindi nyo kailangan mahiya sa akin. Wala naman ako Normal kinakaya. lang naman siguro ang ganun kapag tumatanda na. Wala nga akong sakit. Tay, alam mo sa sarili mong may kakaibang nangyayari sa'yo. Makulit ka talagang bata ka. Kailangan mo lang aminin at tanggapin yun sa sarili mo. Wala nga akong sakit, lintik ka! Alam mo kung meron mang nangyayari sa aking mali, yun ay dahil nai-stress ako sa'yo. Sa presensya mo. Hanggang kailan ka ba mananatili dito, ha? Ang sabi mo nung nakaraan hanggang Pasko ka lang. Aba, malapit na ulit magpasko, nandirito ka pa rin. Alam ko namang may trabaho ka. Bakit hindi ka magsolo? Matuto kang tumayo sa sarili mo mga paa. Yun naman ang pinagmamalaki niyong magkakapatid, hindi ba? Nakaya niyong mag-isa, hindi niyo na ako kailangan. Tay, hanggang ngayon ba hindi niyo pa rin nauunawaan kung bakit nandito ako? Nandito ako para sa'yo. Hindi para sa sarili ko. Kasi oo, kaya ko nang tumayo sa sarili ko mga paa. Pero baka ikaw hindi na. Anong pinagsasabi mo? Papasok na po ako. Nga pala. Sina ate lang ang nagsabing hindi ka na nila kailangan. Hindi ako kasama doon. Sige po, mauna na po ako. Tony, sa puntong yon, nagdududa na rin ako sa aking kalagayan. Alam kong hindi na normal ang mga nangyayari sa akin. May hula na ako kung anong posible kong kondisyon, pero hindi ko ito matanggap. Wala pa akong 60. Imposible akong tamaan ng sakit ng pagkalimot. Dahil sa pagkakaalam ko, yung mga sobrang tanda na ang nagkakaroon ng ganong sakit. Kaya hanggat maaari, pinaninindigan kong normal lang ang lahat sa akin. Pahinga lang ang kailangan ko. Pahinga mula sa kaiisip sa mga taong basta na lamang nag-abandona sa akin. Tony, walang araw na hindi ko inisip ang asawa kong si Teresa at ang dalawa kong anak na babae na sina Mariel at Sabina. Hindi ako galit sa pagpapalayas nila sa akin, pero aaminin ko, masama ang aking loob. Nasaktan ako, hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataon. Kasi sa loob ng halos 3 dekada, wala akong ginawa kundi ang maghanap buhay para sa kanila. Ilang beses na akong nagsabi kay Teresa noon na gusto ko nang tumigil sa paglalayag at sa halip ay magtayo na lamang ng negosyo. Pero ayaw akong pauwiin ng asawa ko. Nagagalit siya kapag nababanggit ko ang pagre-resign sa trabaho. At sa tuwing nagbabakasyon ako ay hindi ako umaabot ng 1 buwan sa Pilipinas. Dahil agad akong pinababalik ni Teresa sa barko. Sayang daw ang mga araw na wala akong kinikita. Hindi ko tuloy alam kung kasalanan ko ba na malayo ang loob nila sa akin. Gayong sumusunod lamang ako sa kanilang mga kahilingan. Tanging ang bunso ko lamang na si Justin ang nagpakita ng malasakit sa akin. Kung hindi niya ako sinundan noong bisperas ng Pasko, taong 2023, baka kung ano na ang nangyari sa akin.
Ano nong? Itong persimon lang ho bibilhin nyo. Yung mansanas, magkano? Alin ho dyan? Yung yung, Alin ho? yung Ito ho, 50 isa. Ito, 25. Alin ho gusto ninyo? Matamis ho pareho yan. aha, Alin ho ang bibilhin nyo? Isasama ko na dito sa persimon. ano yun? Nong, ano ho bibilhin nyo? Ito ho, 50. 25 naman ho tong isa. Anong bibiling ko? Yung mansanas ho, di ba? 50 ho dito, 25 naman tong maliit. Bibili po ba kayo? Bibili? Bakit ako bibili? Ay, naku, hala si Lolo, ano? Hindi na ho kayo bibili. Hindi. Bakit ako bibili? Ito hong perse mo na lang. Teka nga, sandali. Nasaan si Justin? Ha? Nasaan si Justin? Nasaan yung anak ko? Ha? Nasaan yung anak ko? Aba, malay ko sa inyo. Nandito lang siya eh. Hawak ko lang siya. Nasaan si Justin? Nasaan yung anak ko? Hala, itong si Lolo, nabuang na. Justin! Justin! Ano ho, Nong? Hindi nyo na po ba kukunin ito? Nakita mo ba si Justin? Batang lalaki, mga 7 taong gulang. Wala nga ho. Justin! Justin! Yung anak ko. Nawawala yung anak ko. Justin! Justin, asan ka? Hala, si Tatang nadapa. Uy, ano ba ginagawa niyo? Tulungan ko si Tatang, oh. Huwag niyo na akong hawakan. Ilabas niyo yung anak ko. Sino yung kumuha sa anak ko? Bibili kami ng robot. Bibili pa kami ng Justin! 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 Justin, anak! Tatang, antayin nyo na lang ho dito sa presinto yung anak nyo, ha? Natawagan na daw ng mga taga-barangay. Alis na ho ako, ha? Laking abala na ho kasi itong nangyari, eh. Hindi ko na ho kayo sisingilin. Wawa naman kayo. Tay? Tay! Ayan na ho yata yung anak nyo. Tay! Tay, ano nangyari? Ayos lang ho kayo? Bakit ho kayo puro putik? Ano ho ba nangyari? Magsalita ka, Tay! Tay! Tay, si Justin to, Tay. Tay! Ikaw ba yung Justin? Oo, sino ho kayo? Matanda ka na pala. Ang sabi ng tatay mo, 7 taong gulang ka lang, eh. Ha? Wala, di bale na. Kaya mo na yan, ha? Aalis na ako. Yung mga tanod, tawagin mo, andun sa loob. Sige ho. Tay! Tay, nakikilala mo ba ako? Tay, si Justin to. Sabi ni, dapat sumama ako sa inyo eh. Pasensya na, Tay, ha. Pasensya na. Halika na. Uwi na tayo. Ligo ka lang tapos dadalhin na kita sa ospital. At wala ka na magagawa, Tay, ha. Kahit ayaw mo, pipilitin kita magpatingin sa doktor. Dahil baka sa susunod, hindi na kita matunton. Halika na. Tayo na. Tony,
Nung araw na yun mismo ay dinala ako ni Justin sa ospital para patingnan sa espesyalista. Maraming pagsusuri ang ginawa sa akin. Ilang araw din kaming pabalik-balik sa ospital. At tama nga ang aming hinala. Meron daw akong, kung tawagin, ay early onset Alzheimer's disease. Sa madaling salita, napaaga nga ang pagkakaroon ko ng sakit sa pagkalimot. Walang gamot sa sakit kong ito. Ang taming magagawa lang ay pabagalin ang paglala ng mga sintomas. Nang malaman ko ang aking kalagayan, hindi ako nalungkot. Pakiwari ko nga pabor pa sa akin ang nangyari. Dahil maaari kong makalimutan ang mga masasakit na pangyayari sa aking buhay. Taliwas naman ang naging reaksyon ng bunso kong si Justin. Mangiyak-ngiyak siya habang kausap ang doktor. Tony, hindi ko lang maamin sa anak kong si Justin pero laking pasasalamat ko at nariyan siya sa aking tabi. Pero ayokong dumepende sa kanya. Hindi dahil nagmamalaki ako, kundi dahil natatakot akong abandonahin niya ako sa oras na siya'y mahirapan. Tay. Naginit na ako ng tubig pampaligo nyo. Halika na tay, paliguan na kita. Upo ka na dito sa wheelchair mo. Kaya ko maligo mag-isa. Parang di naman tay. Ayan ka na naman Naiiyak ka na naman sa akin. Magtigil ka. Ako na magpapaligo sa inyo tay. Halika na. Baka lumamig pa yung tubig. Kaya ko sarili ko, Justin. Di pa ako yung balito. Hindi ko naman po sinabing ganun kayo. Pero may pilay pa nga po kayo. Di ka naman makatayo ng diretso. Kailangan nyo tong wheelchair. Baka mamaya madulas pa kayo. Dagdagan pa yung pilay nyo. Upo ako dyan. Pero mag-isa akong maliligo. Oo, sige. Kahit ano. Basta, halika na. Alalayan na kita tayo. Yan. Okay, halika na. Ano tay? Ayos lang yung init. Buhusan pa kita isa ha. Shampoohan na kita tay ha. Ang bango ng shampoo na to tay. Para di maubos agad buhok nyo at nag-hairfall na yata kayo Ipis na ng bunbunan nyo pikit lang kayo tay ha. Baka malagyan ng shampoo yung mata nyo. Ayos ba tay? Para ka nasa spa no? Teka, sabunan na kita ha. Hihilurin ko tong likod nyo. Malibag na siguro to. Kailan ka ba uwi sa atin, pare? Tay? Ako, gusto ko nang umuwi. Sawa na ako sa dagat. Gusto ko nang tumapak sa lupa. Meron akong 3 anak High school na yung panganay ko. Nasa elementary yung 2. Ganun po ba? Namimiss ko na yung mga yun. Ang kukulit ng mga yun Sabi ng nanay nila. Medyo po. Nakita mo yung misis ko. Maganda misis ko, pre.
Namimiss ko na sila. Miss ko na sila. Talaga po? Miss mo na sila? Gusto ko na silang mayakap. Sigurado po kung ganun din sila. Gusto ka rin nila mayakap. Sobra. Uuwi na kaya ako, pre? Uuwi na ako. Uuwi na ako sa pamilya ko. Uwi na ako. Uwi na ako. Uwi na ako. Uwi ka na, Tay. Uwi ka na. Uwi ka na sa amin. Uwi ka na sa amin. Uwi ka na sa amin. Tony, kapag merong sakit na pagkalimot, pabigla-bigla ang mga sintomas nito. May mga araw na normal ang lahat sa akin. Pero may mga pagkakataong nagugulat na lang ako at nasa ibang lugar na ako at ginagawa ang isang bagay na hindi ko naman natatandaan na sinimulan ko. Sa paglipas ng mga buwan, nagkapatong-patong na ang mga karamdaman ko. Mabilis na akong tamaan ng sakit. Binabantayan din ni Justin ang lagay ng aking puso. At minsan ay napilayan pa ako nang atakihin ako ng sintomas ng Alzheimer's. Nadulas ako habang nagwawala sa galit. At sa kabila ng pagkakaroon ng sunod-sunod na pagsubok, hindi nawala sa tabi ko si Justin. Tinutuon niya ang kanyang pangako na sasamahan at aalagaan ako sa kabila ng nagawa kong pagkakasala sa kanilang pamilya ko. Tony, sa paglipas ng mga buwan, sala sa init, sala sa lamig ang aking kalusugan. May mga linggo na maayos ang kalagayan ko, pero kalaunan ay sunod-sunod ang pagkawala ko sa aking sarili. Kaya sa tuwing mabuti ang aking pakiramdam, sinusulat ko na sa isang notebook ang mga alaalang ayokong kalimutan. Kabilang na ang buhay ko sa barko at ang mga maikling panahon na kasama ko ang aking pamilya. Doon na nga nabuo ang ideyang sumulat ako sa inyong programa. Tinulungan ako ni Justin para mabuo ang kwento kong ito. Baka sakali raw na marinig ni Teresa ang aking panig. Pero Tony, sumapit ang Disyembre taong 2024, kami na mismo ang pinuntahan ni Teresa. Hindi para dalawin, kundi para sugurin. Muli kong nasilayan ang aking asawa sa kauna-unahang pagkakataon mula nang palayasin niya ako sa aming tahanan. Ano, Tay? Sarap ba ng luto ko? Pwede na, no? Mamin ka. Mas masarap kaysa nung nakaraan, di ba? Di bale, masarap o hindi.
Wala ka naman choice eh. Yan na ulam natin. Pero wag ka mag-alala tay. Sa Noche Buena, bibili na lang ako ng mga pagkain. Bibili ako ng ham, ng pansit, inihaw na manok, isang bilao ng kakanin, tsaka ano pa ba? Ano pa bang gusto mo tay? Pero gagawa ako ng fruit salad ah. Masarap ako gumawa ng fruit salad tay. Lunod na lunod sa condensed milk tsaka sa ibap yung sahog. Pwede ka mag-swimming. Huh? Ano yun? May tao yata tay. Justin! Nay? Nay! Nay, anong ginagawa niyo dito? Nay, teka, wag muna kayo pumasok. At bakit hindi, ha? Lintik kang bata ka, nauubos na ang pasensya ko sa'yo, ha? Nay, nandito si tatay. Alam ko at wala akong pakialam. Pamamahay ni tatay ito, Nay. Wala sabi akong pakialam eh. Andito ako para sunduin ka. Nay! Umuwi ka na sa atin, Justin. Habang panahon nang binigay ko sa'yo. Tama na tong kalokohan mo. Umalis ka na dito sa bahay ng tatay mong walang hiya. Nay, matanda na ako. Kaya ko na pong magdesisyon para sa sarili ko. Titira ako kung saan ko gustong tumira. At gusto mo dun sa malayo sa pamilya mo? Nay, kasama ko ho si tatay. Ano? Dito ka na talaga? Ganun ba? Magpapasko na, Justin. Huwag mo sabihin, hindi ka na naman namin makakasama. Aba, sumusobra ka na, ha? Pinagbigyan na kita nung nakaraan. Hindi na pwedeng maulit yon. Nay, pwede po bang sa labas na tayo mag-usap? Ay, hindi! Gusto ko dito! Nay, mahiya naman po kayo kay tatay, oh. At bakit ako mahihiya, ha? Siya ba ay nahiya nung niloko niya ako? Nay, utang na loob. May sakit si tatay. Sinabi ko na sa inyo yun, di ba? Ara! May sakit-sakit daw. Pinaliwanag ko na sa inyo yun, Nay. May Alzheimer's na si tatay. Ay, naku, tantanan mo ko, Justin, ha? Wala pang 60 yan. Anong Alzheimer's? Nagpapanggap lang yan. Nagdadrama para kaawaan. At ikaw naman si tanga, nagpapauto. Nay! Aba, totoo naman ah. Oy, Mateo, kung itong anak mo ay nabibilog mo ang ulo, pues ako hindi. Ibalik mo na sa akin tong anak ko. Mamuhay ka mag-isa mo. O kaya, patirahin mo dito yung kirita mo. Makakasampu-sampu pa sila eh. Nay, pwede ba tumigil na nga kayo? Ba't sinisigawan mo ko, ha? Tignan mo na ginawa mo, Mateo. Nasisigawan na ako ng anak ko dahil sa'yo. Pwede ba, Nay? Umalis na nga kayo. Umalis na kayo. Ay, lintik na batang to. Kung wala rin naman kayong magandang sasabihin o gagawin, umalis na lang kayo. Kasi nananahimik kami ni tatay dito. Ay, hindi ka nga pwede dito. May sakit ka mo yung walang hiya mong tatay? Ha? Pues pabayaan mo. Nang magtanda siya sa mga ginawa niya. Pag kayo po ba pinabayaan namin ni ate, ayos lang po sa inyo? Justin! At saka Nay, utang na loob. Huwag nyo na ipako sa krus si tatay na parang kala nyo ay ang linis-linis nyo. Anong sinasabi mo dyan? Hoy! Kahit kailan hindi ako nagloko. Alam mo yan. Wala akong ibang ginawa kundi ang asikasuhin at alagaan kayo. Ang palakihin kayo ng maayos. Oo, hindi kayo nagloko. Naging mabuting nanay kayo. Ang problema, nanay lang. Hindi asawa. Tingin mo ba wala kayong kasalanan sa nangyari? Anong? Sino bang panay tulak kay tatay na manatili sa dagat? Ha? Sinong patong ng responsibilidad sa kanya? Sinong nagtataboy sa kanya para magpakalunod sa trabaho? Ha? Di ba ikaw? Hoy! Ilang araw pa lang nasa bahay si tatay, parang gusto mo na siyang paalisin eh. Takot na takot ka, nagpapahinga siya, nakala mo mawawalan tayo ng pera pag ginawa niya yun. Eh, totoo naman eh. Pag nagpahinga ang tatay mo, puro palabas ang pera. At Justin, baka nakakalimutan mo, para sa inyo ang mga ginagawa ko. Para makapag-aral kayo sa magandang eskwelahan, magkaroon ng magandang kinabukasan. At anong kapalit? Ang mawalan ng tatay? Anong sabi mo? Kaya kami walang magandang relasyon kay tatay eh. Kasi kayo mismo ang naglayo sa kanya sa amin. Justin! Tayo ang may kasalanan ng lahat ng to, Nay. Tayo! Wala tayong ibang ginawa kundi kumuha kay tatay. Tayo lang ang laging masaya. Tayo lang ang nagpapakasasa sa mga paghihirap niya. At tapos ano? Nagkamali siya ng isang beses, tinakwil na agad natin siya. Eh tayo naman ang dahilan bakit niya nagawa ang nagawa niya eh. Hindi natin siya minahal. Ginamit lang natin si tatay. Kaya pasensya na, Nay, ha? Hindi ako aalis dito. Dito lang ako kay tatay. Hindi ko siya iiwan. Ito lang ang naisip kong paraan para makahingi ng tawad sa mga pagkukulang ko bilang anak. Kaya, Nay, umalis na ho kayo. May dalawa pa naman kayong anak.
Iwan niyo na yung isa kay tatay. Tony, noong mga panahon na yon, 1 taon na kaming hiwalay ng tirahan ni Teresa. Ang dami-dami kong gustong sabihin sa kanya. Gusto ko pa sanang tumayo mula sa aking kinauupuan para yakapin siya. Kaso wala akong lakas ng katawan at isipan para gawin yun. Nilamon ako ng matinding takot. Pero Tony, hindi ko inasahan na ipagtatanggol ako ng bunso kong anak. Mabait siyang bata, masunurin at magalang. Pero noong mga oras na yun, pinanindigan niya ang kanyang desisyon na pumanig sa akin. Napakabait pa rin ang Diyos sa akin. Pinadala niya si Justin para may mapagkunan ako ng lakas. At hindi rin ako nagtataka kung si Justin ang naging tulay para maliwanagan ang aming mga isipan. Kasi kahit malayo kami kina Teresa at sa mga kapatid niya, palagi niyang kinakausap ang mga ito para makipag-ayos sa akin. At nagbunga naman ang pagtitiyaga ng anak ko. Dahil makalipas ang higit 1 linggo, isang malaking sorpresa ang kanyang ibinigay sa akin. Tay, kumalma ka lang. Kalma lang, ha? Kasama. Opo. Kasama po natin si nanay at sina Ate Mariel. Kumpleto, tay. Kumpleto tayo. Paano? Tay! Tay! Tay, patawarin niyo po kami! Patawad po! Tay, patawad po! Tay, I'm sorry, Tay. Ako ang patawarin niyo. Ako ang patawarin niyo. Patawarin niyo. Nasaktan ko kayo. Nasaktan ko kayo. Tay, nakaraan na po yun, ha? Hindi tayo perpekto. At naiintindihan namin bakit niyo nagawa yun. Kahit ho si nanay, nauunawaan na niya kayo. Teresa. Oo. Pero hindi ibig sabihin mo na balik normal na ang lahat. Kailangan ng sapat na panahon, Mateo, para manumbalik ang dati. Ang importante ngayon ay ang relasyon mo sa mga anak mo. Ang relasyon natin sa mga anak natin. Sa pamilyang binuo natin. O, tama na iyakan. Sigurado naman mamaya, mag-iiyakan ulit tayo habang nagkukwentuhan eh. Kaya maganda, may laman mga tiyan natin habang nag-iiyakan tayo, di ba? Tara na, kain na tayo. Mariel, Sabina, umupo na kayo ulit. Manalangin na tayo bago tayo kumain. Una sa ipagpapasalamat natin ay yung muli nating pagsasama-sama. Magpasalamat tayo at kasama na natin ang tatay ninyo.
At hinding-hindi na siya mawawalay sa atin. Talaga bang nakakalimot ka na? Hindi ko rin alam, Teresa. Sinasabi nila, oo raw. Pero para sa akin, para lang akong naglalakbay ng mabilis. Paroon at parito. Napakabata mo pa para magkaganyan. Bata pa ang katawan. Pero pagod na ang isipan. Kung ganon habang nasa ulirat ka pa, sasabihin ko na ito. Mateo, pinapatawad na kita. Ano man ang naging kasalanan mo sa akin, pinapatawad na kita. Pero sana ako rin mapatawad mo. Hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Hindi ko alam ang ginagawa ko nung mga panahong yun. Patawarin mo ako. Nasaktan kita. Patawad, Mateo. Patawad. Teresa, kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Yung sakit na iniisip mong tinulot mo sa akin, baliwala sa sakit na mararamdaman ko kapag hindi ko kayo nabigyan ng magandang buhay. Ang mahalaga sa akin ay magampanan ko ang aking tungkulin. Yun lang naman ang aking hiling. Ang lagi niyong maalala kung gaano ko kayo kamahal. Siyempre naman, Mateo. Siyempre naman. Kung ganun ayos na sa akin ang lahat. Ano man ang mangyari, wala na akong pagsisisihan. Mapabilis man ang buhay ko o hindi, maluwag kong tatanggapin ang desisyon ng Diyos. Dahil wala na akong panghihinayang. Binalik niya na sa akin ang pamilya ko. Yun lang masasabi ko ng kumpleto na ang buhay ko. Tony, tuluyan na ngang nabuo muli ang aking pamilya. Kaya nga sobrang espesyal para sa akin ang Kapaskuhan. Dahil bukod sa ipinagdiriwang ang kapanganakan ng ating Diyos, ito rin ang panahong nag-uudyok sa atin para pagnilayan ang mga pangyayari sa ating mga buhay, kasama ang mga taong mahalaga sa atin. Malapit na ulit tayong magdiwang ng Pasko. Nagpapasalamat ako at may 1 taon ulit akong kasama ang aking pamilya. Panalangin ko lang na mahaba pa ang panahon bago tuluyang mawala ang lahat ng aking alaala. Kaya habang malakas pa ako,
Susulitin ko na ang mga panahong kasama ko, ang aking asawa at mga anak. Ganon din sana ang gawin ng mga taong may hidwaan o naging hidwaan sa mga mahal sa buhay. Huwag sayangin ang panahon dahil hindi natin alam kung magkakaroon pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Maligayang Pasko sa ating lahat. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Mateo. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.